Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Mukhang madadamay daw po si Representative Sandro Marcos dito mga sangkay sa issue ngayon na kinakaharap ni Martin Romualdez. Bakit kaya? So ito mga sangkay, talagang bukay-kayan po ito ng mga ebidensya, labasan ng mga impormasyon. At ito pag-usapan po natin itong delikadong sitwasyon ngayon kay Sandro Marcos. Mukhang madadamay daw po. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, eto nga po, si Sandro Marcos ngayon, nasa delikadong sitwasyon di umano. Dahil ito po yung impormasyon na kumakalat ngayon mga sangkay. Tingnan po natin. Mukhang madadamay daw po ayon po sa isang analyst itong anak ni PBBM. Ayan. Talagang laglagan na po ito mga sangkay. Ayon po dito, Representative Sandro Marcos posibleng madamay sa flood control scandal ni Martin Romualdez. So bakit kaya mga sangkay? Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal? Posibleng makalagdag na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Ayan na. Posibleng madamay mga sangkay si Sandro Marcos. So ano kaya ang connection nito sa kinakaharap ngayon ni Martin Romualdez? Ako mga sangkay tingin ko dito, itong si Romualdez talagang nilaglag na po ni PBBM. Kasi no choice na po dito ang presidente natin eh. Kung hindi niya, kumbaga kung pababayaan lamang po niya na walang managot na mga big fish, siya ang ituturo ng taong bayan. Pero ito ngayon ang twist mga sangkay. Yung mga DDS nagiging pro-Martin. Saan ka nakakita ng ganyan mga sangkay na dati ayaw nyo na kay Martin Romualdez, galit na galit kayo. Ang sabi pa po nila noon mga sangkay, ano daw si Martin Romualdez, ano tawag dito, siya daw po yung Pangulo ng Pilipinas, si PBBM sunod-sunuran lang daw. Pero ngayon baliktad na mga sangkay. Naniniwala na po sila kay Martin Romualdez at gusto na po nilang ilaglag ni Martin si PBBM. Di ba mga sangkay? Teka lang, akala ko ba noon ang sabi nyo si Martin Romualdez ang mastermind? Si Martin Romualdez yung may kasalanan? Bakit nagkagulo-gulo ito? Pero bakit ngayong mga sangkay? Damay na pati sibilyan. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Posibleng idamay ni late Congressman Martin Romualdez ang sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos sa flood control scandal. Naku, ilalaglag ni Martin ang kanyang pamangkin. Alam niyo, ang nag-mentor po kay Sandro Marcos, si Martin Romualdez. Ilalaglag. Posible daw pong ilaglag ang kanyang pamangkin na si Sandro Marcos. Since Congressman Sandro Marcos also worked closely with former Speaker Martin Romualdez, do you think there's a risk that Congressman Sandro Marcos will also be implicated? Yes. I think there's a big possibility for that. Remember, I think it was Congressman Ege Erice who pointed out that if the president is there and kung paano nga sinasabi ko Congressman Erice, mas madaling magnakaw kapag yung tito mo, yung may hawak ng ganito at yung tatay mo na yung may hawak ng ganito, mas madaling mag-orchestrate. Okay. Ako mga sangge, naniniwala akong, for me, this is my own opinion. No? Tingin ko wala namang kinalaman dito si PBBM. Hindi ko lang alam kay Sandro Marcos. And yun ang hindi po natin alam mga sangkay. But PBBM, knowing BBM mga sangkay, mayaman po yan. Wala na po siyang pakialam sa pera na yan. Nasa kanila yung Marcos wealth.
Aanhin pa nila yung pera. Barya lang yan para sa mga Marcos. Pero kay Martin Romualdez, yun yung nakakapagduda. Kaya nga mga sangkay, sabi nila wala daw po ebidensya. Tingin nyo ba, wala talagang ebidensya? Bakit magkakaso ngayon Bakit nagkakaso ngayon yung ombudsman, di ba? Laban kay Martin Romualdez. Di ba mga sangkay? Bakit? Ano sa tingin nyo? Walang ebidensya? Hindi magkakaso yun kung walang ebidensya, mga sangkay. Dagdag ni Kalilong sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, maaaring nag-udyok sa dating House Speaker na maglabas ng statement. Ang pagkakaaresto kay Zaldico sa Czech Republic, ang pagtalakay ng Supreme Court sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds, at ang pagtutol ng Office of the Ombudsman sa kanyang paglipad sa Singapore para magpa-check up. Oh, ayan. Yun po yung nag-trigger kay Martin Romualdez. Tingin nila. Tingin ko din, mga sangkay. Yun talaga yun. Lalo na ngayon na itong si Zaldico ay posibleng pauwiin na po sa Pilipinas. Di ba mga sangkay? Nako. Pero hindi kumbensido si Kalilong na walang kinalaman si Romualdez sa mga pagtalakay sa national budget. Di ba? Di ba mga sangkay? Hindi mo po pwedeng sabihin na wala kang alam. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, wala kang ginagawa. Bilang isang speaker, you're not being informed. So, nasa ng mandato mo. Hugas kamay nga, mga sangkay. Hugas kamay, kahit nga po si Zaldico, di ba? Yun din po ang ginagawa, hugas kamay. Alam nyo, ang ituturo nila dyan si PBBM. Bakit? The more na magtuturo po sila ng mataas na official, makakatakas po sila. Magkakaroon po sila ng free ticket for exit. Okay? The more na ituturo nila yung mataas, hindi, siya yun eh. Siya yung pinuno. Siya yung dahilan. Siya yung boss namin. But, hindi po pwedeng magtapos sa pagturo lang. Ebidensya ang kailangan dyan. Di ba? Na si PBBM ay involved. Ako, mga sangkay, tingin ko talaga hindi involved dito si BBM. Pero kung may ebidensya, ayun lang, problema. Kung may ebidensya. Mga sangkay, di ba? No? And kung halimbawa, pinabanggit naman yan na sa Tacloban, wala siyang inilagay doon na mga projects. I think Martin Romualdez, being a seasoned politician, is not willing to be that ignorant mo na nilalagay niya yung mga proyekto doon sa mismong pagwate niya. Correct. Tama yung sinasabi ni Sir. Paniwala rin ni Kalilong na maglalabas pa ng mga pahayag si Romualdez sa mga susunod na araw. Ako din, mga sangkay, naniniwala ako. Kaya ngayon mga pro-Martin dyan, na kuno loyalista sila kay PBBM, ay, i-ready nyo po ang inyong mga upuan. Mukhang papunta po tayo sa punto na yun. Okay? Lalong-lalo na po kapag magsalita pa po yung ombudsman na talagang tutuluyan si Romualdez. Alam po ni Romualdez, mga sangkay, na hindi magsasalita ang ombudsman kung ang Pangulo ng Pilipinas wala pong nalalaman sa kanya. Natural, mag-aamok si Romualdez. Kagaya po ng ginawa ni Zaldico. Di ba? Anong ginawa ni Zaldico? Tinuro si PBBM. May part 1 ng video, part 2, part 3. Iwan ko, ilang part yun. Pero kayo, maniniwala pa ba kayo kay Romualdez? Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Okay. Well, abangan po natin yan, mga sangkay. Pero ano sa tingin nyo? Madadamay, ilalaglag ba talaga ni Martin Romualdez si Sandro Marcos? Oh my goodness. Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.